At mga tropa, nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel. Medyo nagpahinga lang ako ng mga ilang araw. Medyo kumakati kasi yung lalamunan ko. Tamang pahinga at tamang papak netong Pepakwa Candy. Share ko lang sa inyo, no, napakaganda neto kung medyo nangangati yung lalamunan ninyo. Mas goods to kaysa sa Strepsil sa experience ko, no. Pero syempre, kung ano yung gumagana sa akin, baka maaaring hindi rin gumagana sa inyo. I-try nyo na lang din, di ba? So ayun lang, shinare ko lang for sore throat, candy, Pepakwa, ilalagay ko na lang sa description. Kung gusto nyong mag-avail, nandun yung link. At bago tayo magsimula ng vlogs natin, ang tagal kong hindi naagawa ng vlogs, mga tropa, siguro mga ilang araw din, 2 days or 3 days ata. Shoutout muna natin yung mga tropa natin na nagko-comment dito. Sabi dito ni Genevieve Balmosina, hindi ko alam kung ngayon yung pagkaka-pronounce talaga ng tama doon, pero ito yung sinabi niyan. Hello po, ang galing mo pong mag-review. Natututo ako sa mga videos nyo. Ayan mga tropa, salamat din sa mga panonood nyo. Salamat sa mga naniniwala sa mga pinagsasabi kong mga shit dito sa internet, dito sa YouTube, at naniniwala kayo. Siguro dalawa na, to be exact, na bakit daw ako nagre-review ng mga printer, bakit ko daw ginagawa yung mga ganon. Wala naman daw akong mga printer na ganong model, 'di ba? Mga tropa, sa tagal kong nanood ng YouTube channel dito sa printing business nung nagsisimula pa lang ako, ni isang content creator walang gumawa ng mga pinagagawa natin. Kaya nga ako nahirapan nun. Kaya ako ginagawa to para ma-share ko din sa inyo at hindi na kayo mahirapan pa. Walang ibang gumagawa neto. Kung hindi natin tong gagawin, so ano nang mangyayari? Paano yung mga kababayan natin na gustong matuto, magkaroon ng mga knowledge, basic knowledge, di ba? So di sana kung hindi effective yung mga pinagagawa natin, walang mga nagko-comment ng kagaya netong mga ipapakita ko sa inyo. At eto mga tropa, shoutout din natin to si Annie B. De La Cruz. Sabi niya dito, sa'yo ako natuto and tama ka. Lahat ng mga products and super tipid talaga. Napaka-importante kasi sa printing business na aalamin mo yung mga tunay na presyo. Lahat ng business, kahit hindi printing business, alamin mo kung ano talaga yung tunay na presyo ng mga pinagbibili mo. Kung saan ka bumibili, kung distributor ba yan, ibig sabihin kung distributor, ayun talaga yung pinaka-original na presyo. Pero kung mga reseller yan, malamang sa malamang merong malaking patong yan, 'di ba? At mga tropa, eto pa yung nakita ko sa isang group. Sabi dito, yung magaling lang silang magbenta ng machine at madaling makontak. Pero pag after sales na, ay di na gaano makontak. Busy daw sila. Eto mga tropa, natural na to sa mga business na once na nag-i-inquire ka pa lang dyan, talagang aligagayan na mag-reply sa'yo. Talagang minuminuto, re-replyan ka niyan kasi possible customer ka niyan eh. Talagang ganadong-ganado yan. Pero once na makabili ka na sa kanila, talagang thank you ka na lang talaga. Lahat yan, hindi lang sa printing business, even sa motor mga tropa, na experience ko din yan. Nang bumili ako ng motor dati, nung nag-i-inquire pa lang ako, ang bilis-bilis mag-reply. Pero nung, alam mo yon, nung nasa na yung motor, nung medyo may tinatanong na ako kung nasa na yung plaka, lintik mo, tagal na mag-reply. Halos hindi ka nare-replyan. Ganyan din sa mga kung ano-anong pinag-aabil mo, nakuha na yung gusto nila eh. Kasi isipin mo mga tropa, hindi lang ikaw ang customer ng mga yan, 'di ba? Do the math, 'di ba? Alangang unahin ka nila. So eto pa mga tropa, bago tayo magsimula pa, eto muna, sabi dito, eto sir, tuwing nanonood ako ng videos mo, ngayon ko gusto na lumusot sa screen at dalhin yung printer sa'yo. Sana talaga nakita ko yung videos mo nung bago daw siya bumili ng printer. Eto mga tropa, wala akong printer na ganito. Sabi niya dito, plano na lang daw niyang bumili ng Canon Maxify kasi nga pigment ink na daw talaga yon. Wala na daw sakit sa ulo sa maintenance kasi original ink na daw ng pigment yon. Hindi daw kagaya dyan sa Epson 8050 niya na ayon, gusto na daw niyang ibenta ng 11K.
luging-lugi na daw siya, no? Ipinakita niya dito sa videos na yan, parang around 200 pa lang yung napiprint niya. Siguro mga test print pa lang siguro yun, no? Mga sample pa lang. Hindi daw niya na-achieve yung eksaktong kulay, and ang bilis daw natutuyo nung kanyang ink. Kagaya nga ng sinabi ko, bawat brand ng ink may mga kanya-kanyang karakteristik yan. At tama na nga yung mahabang introduction natin dahil ang content natin ngayon, siguro nababasa nyo naman dyan sa ating title. Sabi dito nung nag-comment, gaano daw ba kadalas mag-refill sa pigment ink? Or kahit na hindi mga pigment ink, mga dye ink. Isishare ko sa inyo to para hindi kayo ma-problema in the near future sa inyong mga printer. Unang-una, yung mga printer ninyo, wag ninyong uubusan ng ink. Yung tipong nakikita ninyo yung mga ink tank ng mga printer ninyo, may mga guhit-guhit yan eh. Hindi na ako maglalagay ng clips, siguro tignan nyo na lang yung mga printer ninyo para hindi na ako mahirapan mag-edit, no? Kasi medyo sumasakit yung ulo ko. Yung mga ink tank ninyo, may mga guhit-guhit yan. Huwag nyo nang patatamain sa bandang gitna, magsalin na agad kayo kung ayaw nyong ma-problema. Ako mga tropa dati, nung nanonood ako before, meron akong napanood na isang printer business owner, parang around taga-norte siya. Ano siya, bading-bading siya. As in, bading talaga siya, business owner siya. Hindi ko na maipakita sa inyo yung clips kasi medyo matagal na yun during pandemic. Ang sabi niya, inuubusan daw muna niya ng ink bago siya nagre-refill. Kumbaga talagang pinupudpud niya yung ink tank bago siya mag-refill. Yung talagang sagad na sagad. Wag ninyong uubusan ng ink yung inyong mga ink tank kasi magkakaroon niya ng mga bubbles or magkakaroon ng patlang. Kumbaga hangin yung mahihigop ng damper ninyo. Eto, nakikita ninyo, ganito mismo yung mangyayari sa mga printer ninyo, walang laman na ink. Kung hindi ninyo aagapan or hindi kayo laging nagre-refill. Hanggat nga maaari, kung nakikita na ninyo na malapit ng gumit na, refillan nyo na agad yun, no? Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, 'di ba? Ganun din naman at least hindi na kayo mapapagod. Nakikita ninyo yung ink ninyo laging puno, 'di ba? Maliban na lang siguro kung talagang nagtitipid ka or yung tipong nag-uumpisa ka pa lang sa printing, yung nagpapaikot ka pa lang ng puhunan mo, 'di ba? Syempre kung magkakaroon ka ng benta, tsaka ka pa lang bibili ng ink, na which is ganyan yung ginagawa ko dati. Talagang tiyaga-tiyaga lang sa paikot hanggang magkaroon ka ng steady na supply. And sa ngayon na meron na akong steady na supply, hindi ko na talaga siya pinatutuyuan. As in, pag nakikita ko na siya na nasa gitna na, nilalagyan ko na agad. Diba, ang dami na itong guhit 1, 2, 3, 4, 5, parang 5 guhit. Basta yung nasa gitna, hanggang doon nagre-refill na ako. Kasi dati talagang nasasagad ko hanggang pinakailalim kasi hindi pa ako nakakabili kagad ng mga ink. So, nung medyo lumalakas-lakas na yung printing ko, kasi medyo nung dati, nung medyo mahina pa, hindi ka agad makakabili ng ink dyan Kumbaga, nagagastos mo yung nagpapaprint sa'yo na pera. Diba, halimbawa, may nagpaprint ng 30 pesos, hindi mo maitatabihan, hindi mo mapipigilan kung yun lang talaga yung pera mo no? So, nung medyo nag-stable na, naiipon-ipon mo na, naaabili ka na ng supplies mo. Huwag mong uubusan, no? Para hindi nyo ma-experience to. Kasi may experience nyo dyan yung pag-print na kulang-kulang yung kulay. Kumbaga parang maputla or hindi nyo na-achieve yung eksaktong kulay. Kung naka-Canon printer naman kayo, ang mangyayari sa inyo, ganyan. May mga bubbles. Sa Canon printer, may experience nyo yung ganito kapag hindi nyo naman siya ginagamit or hindi kayo nagpiprint. Bukod sa kulang na yung laman ng ink tank ninyo, 'di ba? Tapos hindi pa kayo nagpiprint, talagang gaganito. Magkakaroon talaga kayo ng bubbles. Eto, sakit talaga to ng mga Canon printers Dati pa to. Sa mga, alam mo yon, yung nagko-convert. And dati, nangyayari rin naman to sa mga Epson Yung mga sinaunang printer ng Epson. Kung alam mo yon, yung kino-convert dati na as in pinapalitan pa yung mga kung anik-anik nung may mga conversion pa talaga na nagaganap. Nasa HP printer yung gamit ko kasi nga dati may chismis na pangit nga yung Epson printer, 'di ba? So ayun, sana matandaan nyo na wag nyong uubusan ng ink. Kung medyo may budget kayo, lagi nyong i-refill. Kung may nagpa-print ng maraming stickers, refillan nyo na agad. And hindi ko masasabi sa inyo kung ilan yung nakukonsume bawat kulay neto, kung
kung ilan yung dami na napuproduce niya. Walang eksaktong numero kasi lahat ng piniprint nyo, nakadepende yung color management or yung pagtitimpla-timpla ng printer nyo doon, hindi pare-parehas yung data. Ako na-experience ko, may nagpa-print nga sa akin, hindi ko na masyado nga tuloy maalala, parang 300 or 500. Medyo kumakalahati na yung 6 colors printer ko. Nung dating meron akong ratratan talaga na print, parang 300 page ata yun, hindi ko na talaga ma-recall, medyo matagal-tagal na rin eh. Pero anyway, may mga nagko-comment din sa atin tungkol sa ink, isabay na natin dito sa content na to. Sabi nung nag-comment sa akin, parang nakita ko ata to sa TikTok, nag-comment siya sa isa sa mga post ko sa TikTok. Tinatanong niya kung ang ginagamit ko daw ba na mga ink ay yung Epson pero yung mga mura. Mga tropa, yung mga Epson na mga mura ay mga peking ink yun. Kung medyo may utak ka kahit papano naman na grade 1, grade 2, grade 3 ka or grade 6, sabihin na natin na elementary graduate or high school graduate ka, siguro naman marunong kang mag multiplication, minus, addition, di ba? Kung titignan mo, yung original ink, mga tropa, around 600 ang isa. Tapos kung bibili ka ng makikita mo na tigsi 60 pesos or eto kagaya neto 79 pesos, paano mo iisipin na original yon, di ba? Magugulat ka, mura, hindi ka ba magtataka nun? Tapos iisipin mo original? Siguro nagigets yun naman sana yung point ko, no? Paano ititinda ng Epson na original na nasa mababang presyo yung kanilang original ink, di ba? Ano yun, magpapalugi sila? 'Di ba? Sana nagigets nyo, no? Alam ko nagigets nyo kasi alam ko tumatalino na yung mga nanonood dito sa channel natin. 2 taon na tayo mahigit dito na nag-uululan. Eto, no, ang tinanong niya sa akin noon sa Epson 003, ang pinaka-eksaktong tanong niya noon, boss, dyan sa Epson 5290 mo, yung Epson 003 ba na mura yung ginagamit mo na original? Naguluhan ako, mura tapos original? Walang ganon, mga tropa. Isipin nyo na lang yung isang kumpanya na nagbebenta ng 350, bakit niya ibebenta ng 50 pesos yon? Tapos original pa rin, 'di ba? Yun lang yon, mga tropa, walang original na sobrang mura ibinibenta sa lahat ng item. Maliban na lang, mga tropa, kung nagsisale sila, pero syempre hindi yan talagang magtotodo-todo ng todong-todong sale. Makakakuha ka dyan ng mga 50% kagaya sa Nike, sa mga Nike flagship store. Ayan, lagi akong bumibili ng mga sapatos, bags, running jersey, mga t-shirt, sando, mga ganyan. Lagi silang nagsisale dyan, 50%, pero syempre, kung isipin mo yun, ibibenta mo ng sobrang murang-mura, edi nalugi yun sila. Kumbaga meron pa rin silang mga benchmark dyan na talagang, kumbaga parang balik puhunan, at talaga namang makikita mo na original pa rin yung mga binibenta nila, 'di ba? So kung bibili ka ng mga tig 70 or 50 na makikita mo, original Epson daw, kagaya neto, original, 74 pesos, mag-isip-isip ka kung original talaga yan, 'di ba? Kung parehas yung quality niyan sa pinaka-original talaga, 'di ba? At ipapahabol ko na lang din etong comment dito ni Aero6. Sabi niya dito, no, boss, paubos na pala yung ink ko. Epson 8050. Saktong-sakto yung content natin ngayong araw na to. Parang talagang sinadya ko to eh. Sabi niya dito, baka daw may maisasuggest ako na pagbibilihan daw na ink, yung original and sana daw discounted na dye ink, kasi daw nakita nga daw niya yung nangyari kay Bentech, yung sa Epson 8050 niya, and tatapusin lang daw niya yung warranty. Ayun, mga tropa, no, isa to sa mga nakapanood din ng mga binablogs ko tungkol dun sa Epson 8050, and thankful ako sa mga naniniwala sa atin dito, even na wala tayo ng mga materials or mga product ngayon. At kahit pa ba, no, hindi ko kayo bibiguin sa mga detalye na sasabihin ko sa inyo. Ang daming mga nagko-content din dyan na mga walang materials. Yung isa nga, no, ang technique, no, ano lang, sulat-sulat lang, di ba? Comparison, sulat-sulat lang. At least tayo dito kahit pa paano nakikita nyo yung shit ko na pagmumuka.
So, ayun lang. Dito na natin tapusin to. Maraming salamat sa mga naniniwala at marami pa tayong ipagko-compare na mga printers at tuturuan ko kayo kung paano talaga bumili at paulit-ulit ko kayong tuturuan. So, ayun na lang. Kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro and mga templates para sa printing business, message nyo lang ako sa ating Facebook page. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.